Nakatayo ka lang sa kalsada. Hindi ka gumagawa ng masama. Biglang lumapit ang mga pulis. Sinabi nilang suspicious looking ka daw. Chinek ka at bigla na lang may nakita daw na baril at granada sa katawan mo. Ikaw, paano mo papapatunayan na hindi sa iyo iyon? Nangyari ito sa 3 lalaki sa Taguig. Kinasuhan sila, nakulong sila. Pero binaligtad ng Supreme Court ang lahat dahil ang pagiging suspicious looking ay hindi krimen. Ang kasong ito ay mula sa Supreme Court of the Philippines, People of the Philippines versus Mark Alvin Lacson at Noel Agpalo, April 2023. October 7, 2013. Gabi. Sa C5 Road, malapit sa Sampaguita Bridge sa Taguig City, nakasakay sa mga motorsiklo ang 7 members ng Tactical Motorcycle Riders Unit ng Taguig Police Station. Bahagi sila ng isang operation laban sa mga snatching incidents sa area. Habang nakapatrol, may natanggap silang text message mula sa kanilang superior. May report daw ng snatching incident sa C5 Road. Walang deskripsyon ng mga suspect, walang itsura, walang suot, walang edad. Text message lang, may nangyaring snatching. Pumunta ang mga pulis sa area at nakita nila ang 3 lalaki, si Mark Alvin Lacson, Noel Agpalo at Moises Dagdag. Nakatayo lang sila. Ayon mismo sa testimony ng pulis sa court, suspicious looking daw sila at parang may inaantay. Yun lang. Walang nakitang krimen, walang nakitang baril o patalim. Nakatayo lang sila. At tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka na rin na tumayo lang sa kalsada at may tumingin sa iyo na parang may ginagawa kang masama? Bumaba ang mga pulis sa motorsiklo at lumapit sa kanila. Nang makita ng 3 lalaki ang mga pulis na papalapit, tumakbo sila. At dito pumasok ang isang mahalagang tanong. Ang pagtakbo ba ay katumbas ng kasalanan? Ayon sa Supreme Court, hindi. Maraming inosente na dahilan kung bakit tatakbo ang isang tao. Takot na baka mapagkamalan. Ayaw masangkot bilang witness. Takot sa pulis mismo. Ang pagtakbo ay hindi automatic na ebidensya ng guilt. Pero hinuli pa rin sila ng mga pulis. Nirestrain sila at chinek ang katawan nila. Ayon sa prosecution, nang chinek ni PO2 Paparon si Agpalo, may naramdaman daw siyang matigas na bagay sa bayawang nito. Itinaas niya ang shirt ni Agpalo at nakita ang handle ng isang Paltic revolver na may 4 na live ammunitions. Si PO1 Valdez naman, chinek niya si Lacson at nakuha daw sa kanya ang isang hand grenade. Si Dagdag, ang pangatlo, may nakuha daw na bladed weapon. Pero ito ang nakakatawa. Ang pulis daw na umaresto kay Dagdag ay hindi sumipot sa court bilang witness. Kaya eventually, na-acquit si Dagdag sa lower court pa lang. Pero iba ang kwento ni Lacson at Dagdag. Sabi nila, pauwi sila nang makita nilang hinahabol ng mga pulis ang mga batang hamog. May sumigaw ng walang tatakbo. At sinunod nila ito kasi alam naman nilang hindi sila ang hinahabol. Pero inaresto pa rin sila at pinilit na paaminin na miyembro sila ng batang hamog. Itinanggi nila ito pero dinala pa rin sila sa presinto. At dito na mas lumala sa presinto. Sa presinto, kinuha ng pulis ang cellphone ni Lacson. Hindi niya alam, ginamit pala ito ni PO1 Valdez para i-text si Agpalo. Sinabi niyang gusto daw niyang makipagkita sa Bougainvillea, Pembo, Makati. Dahil akala ni Agpalo na ang kausap niya ay ang kanyang kaibigan, pumunta siya doon. Pero pagdating niya, may tumawag ng pangalan niya at nang lumingon siya, 2 pulis ang agad na umaresto sa kanya. Ginamit ng mga pulis ang sariling cellphone ng kanyang kaibigan para i-trap siya. Sa presinto, pinakita sa kanilang 3 ang kutsilyo, baril at granada at sinabing aminin nila na sa kanila iyon. Itinanggi nila ito at ayon sa kanilang testimony sa court, binugbog sila ng mga pulis nang tumanggi silang umamin. September 2017, nagdesisyon ang Regional Trial Court ng Pasig. Guilty si Lacson. Ang sentence, reclusion perpetua. 20 to 40 years imprisonment para sa illegal possession of explosives. Si Agpalo,
9 years to 10 years imprisonment para sa illegal possession of firearms. Isipin mo yon, nakatayo ka lang sa kalsada isang gabi at ngayon haharap ka sa 20 to 40 years sa kulungan. January 2019, Court of Appeals, talo ulit sila. Inaffirm ng Court of Appeals ang conviction. Sabi ng CA, nahuli daw sila in flagrante delicto o caught in the act. Pero ano ang act? Nakatayo lang sila. Pero umakyat ang kaso sa Supreme Court at doon binasag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen at ng Second Division ang lahat. Una, walang valid na warrantless arrest. Para maging legal ang arrest na walang warrant, kailangan nakita ng pulis na gumagawa ka ng krimen. Ayon sa sariling testimony ng pulis, suspicious-looking lang ang mga accused. At sa cross-examination, inamin mismo ng pulis na hindi naman sila gumagawa ng iligal na bagay nang sila'y hinuli. Pangalawa, ang pagtakbo ay hindi kasalanan. Ayon sa Supreme Court, flight per se is not synonymous with guilt. Hindi lahat ng tumatakbo ay may kasalanan. May tumatakbo dahil sa takot. May tumatakbo dahil ayaw masangkot. Ang pagtakbo lang na walang ibang ebidensya ay hindi sapat para i-justify ang warrantless arrest. Pangatlo, hindi valid ang stop and frisk. Para maging legal ang stop and frisk, kailangan may nakita ang pulis na at least 2 or more suspicious circumstances. Dito, ano ang nakita nila? Nakatayo at mukhang suspicious. Yun lang. Walang nakitang baril, walang nakitang bulge sa damit, walang concrete reason. At ayon sa Supreme Court, ang kutob ng pulis ay hindi sapat. Kailangan ng genuine reason, hindi haka-haka. Kaya ang hatol ng Supreme Court, acquitted. Lahat ng nakuwang ebidensya, ang granada, ang baril, ang ammunition, inadmissible. Bawal gamitin sa court. Bakit? Dahil fruits of the poisonous tree. Kung iligal ang paraan ng pagkuha, walang silbi ang resulta. April 19, 2023, halos 10 years matapos silang hulihin sa C5 Road dahil lang sa suspicious-looking sila, pinalaya si Lacson at Agbalo. Mula sa reclusion perpetua, pinalaya. 10 years ng buhay nila ang nawala. 10 years na hindi na nila maibabalik. Pero sa huli, ang batas ang nanalo. At sinabi ng Supreme Court ang mga salitang ito. Law enforcers cannot themselves be circumventing laws and setting aside constitutional safeguards. To do otherwise would be to betray their mission as agents of a free, democratic society. Kaya ano ang mga karapatan mo na dapat mong tandaan? Number 1, hindi ka pwedeng arestuhin dahil lang sa mukhang suspicious ka. Kailangan may nakita ang pulis na aktwal na krimen bago ka nila pwedeng arestuhin ng walang warrant. Number 2, ang pagtakbo ay hindi ebidensya ng kasalanan. Hindi pwedeng gamitin ang pulis ang pagtakbo mo bilang sole basis para hulihin ka. Number 3, para maging legal ang stop and frisk, kailangan ng pulis ng at least 2 or more suspicious circumstances na personal nilang nakita. Hindi sapat ang text message o chismis, hindi sapat ang kutob. Number 4, kung illegal ang arrest at search, lahat ng nakuha sa iyo ay inadmissible. Fruit of the poisonous tree. Lumapit sa public attorney's office, libre ang serbisyo. Ikaw, nahuli ka na ba ng pulis kahit wala kang ginagawa? O may kakilala ka bang nakaranas ng ganitong sitwasyon? Ikwento mo sa comments. I-share mo itong video, lalo na sa mga kabataan at working class na madalas ma-profile ng mga pulis. Mag-subscribe sa Kaso Files at i-on ang notification bell para hindi ka maiwanan sa mga susunod na kaso. Hindi ako abogado, researcher lang ako ng mga desisyon ng Supreme Court. Ang video na ito ay hindi legal advice. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta sa public attorney's office, libre ang serbisyo. Hanggang sa susunod na kaso, ito si Kuya Marco sa Kaso Files.